Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng updates tungkol dito sa kontrobersyal na naging kalagayan ngayon at naging pahayag na rin nitong active senior colonel, senior officer ito sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Army, na naka-assign sa training command ng Armed Forces of the Philippines, itong si Colonel Odi Mungao. At ano ba ang kanyang status ngayon? Ano ba ang indicators o implications nito sa patuloy po na paglawak ng paniniwala at pananaw ng mamamayang Pilipino? Almost 97%, close to 100% na ng mga Pilipino ang nagsasabi sa latest Pulse Asia survey na talamak, malawak at malubha na ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Ayun. Pag-usapan na rin natin po itong sinabi ko kanina, inilabas na pahayag sa resulta ng pagkuha ng pulso at sentimiento ng mga kababayan natin hinggil sa kung paano nila tinitingnan ang antas at ang kalubhaan at lawak ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan na nagaganap o naganap sa ilalim ng pamumuno nito ngayon ni Marcos at nila Romualdez sa gobyerno. Ang Pulse Asia survey, inilabas din kahapon, nagpapakita po ng halos 97%, close to 100%, no? 2% lang ang nagsasabi na wala silang alam o hindi sila sigurado kung talamak at malawak ang korupsyon at pandarambong. Samantalang 97% po ang nagsasabi na totoo at nagaganap ang malubha, malawak at karumal-dumal na korupsyon ng pundo ng gobyerno sa ilalim po ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. And of course, atin din pong bibigyang pansin itong naging hakbang ng Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas. Ito po yung naghahabol sa mga ari-arian at mga pundo at mga pera na ninanakaw o kaya questionably ang pinanggalingan at ginagamit sa transaksyon related to terrorism, related sa kriminal na mga gawain at pati na po sa pandarambong o mga pangungurakot. At itong personalidad na si Congressman Terzo Edwin Garjola ng CWS Party List, isa ito sa tinatawag na kontraktor. Kagaya din po ni Eric Yap sa Benguet at ng kanyang kapatid na si Edvic Yap ng ACT-CIS at ni Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko pa naman itong kulukoy na ito. Si Jojo Ang, Edvic Yap, Eric Yap, at itong sila Garjola ay tinatawag ito ng mga contractors. Ganon din po ito si Congressman Momo, no, ng Surigao. At sila ay mga barkada, lalo na ito si Garjola, barkada po ito ng unang sekretary sa DPWH ni Marcos, na bahagi din pala sa sindikato ayon sa pagbubunyag na nakuha natin at napakinggan at nailahad mula kina Yusek Bernardo, Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, and even sa Cabral Files, si Bunuan o yung naging unang DPWH Secretary ni Marcos ay barkada po nitong mga personalidad na hindi pa nahahabol ng lubusan at napapanagot dahil mga barkada ito ni Tambaluslos, ni Martin Tambaluslos at ni Marcos. Itong si Garjola, ngayon lang po ito nabigyang pansin, mas mayaman pa daw ito sa mga diskaya. At nakita natin sa Billionaire News support online sa kanilang ipinablish na balita, may mga koneksyon si Garjola sa mga Indian nationals na mga involved sa mga money-making business sa Pilipinas. At nakakaduda ang mga personalidad, no? Makikita nyo po ito pag i-type nyo Garjola Billionaire News Online, lalabas po doon ang hinggil sa kanyang koneksyon, hindi lamang sa mga Indian nationals na ito, kundi pati na rin po sa mga diskaya. So lumabas talaga na si Garjola bilang very very close kay Secretary Bunuan noon, na membro pala ng sindikato ni Marcos, at ni Romualdez bilang DPWH Secretary,
ay isa sa malakas ang loob na tumiba-tiba at mag-operate kagaya ni Saldico. Ang nakita lang natin si Saldico, no? Mayroon pa palang alipores itong sila Romualdez at sila Marcos sa katauhan nito ni Edwin Garjola. At ngayon po ay mukhang hindi na kayang dipinsahan at itago pa nila Marcos, hinabol na ng Anti-Money Laundering Council. At yun nga, billions of pesos po ang kanyang mga transactions, at ito ay tinuturo din na nagbebenta ng mga projects o broker. Kagaya nito ni Congressman Jojo Ang na itinuro na rin ng mga diskaya at ng ilang pang mga contractors na nagbebenta ng projects at pinagkakakitaan nila. For example, kukuha sila ng allocables o insertions at mga unprogrammed appropriations na proyekto, 10 billion. Tapos, kukontrata sila, ibibenta nila yon, ang iba mananatili sa kanila, halimbawa 4 billion. So sila mga kontrata noon, dahil mga contractor din sila, so kalahati lang ipapatupad nila. So pag sinabi mong 4 billion, 2 billion kaagad po ang kanilang diskarte para makakubra ng pangungurakot. Siyempre may partida dyan kay Marcos, kay Romualdez, kay Bunuan. So ang 2 billion lang ang ipapatupad nila. Ang 2 billion sa kanila yon. So may naiwan pa na 6 billion. Sa 6 billion na to, ibebenta nila yan sa mga contractors kagaya ng mga Diskaya, Wawaw Builders at iba pa. Pero tutubuan na nila yon, kukunan na nila ng 15%. Kaya nga, minimum 40% ang nakakaltas. Sa mga projects na ito, hanggang 50%, wala na halos o ginoghost na lang. Pakikita lang na may mga poste, may mga mixkla ng semento, pero hindi na tinatapos. Kagaya ng nangyari sa Bulacan, nangyari sa Mindoro. Itong si Garjola, ganyan ang racket niya. At ito din po ang nangyari sa mga racket nila Eric Yap, Edvic Yap, at itong si Jojo Ang. No, mga racket ang tawag dyan eh. Pero hindi nila magagawa yan kung walang blessings ni Martin Tambaloslos at ni Marcos. At of course, ang kanilang conduit, itong isa pang kulukoy na sindikato sa DPWH, na naging secretary sa DPWH ni Marcos, na siya ang naglagay. Itong si Manny Bunuan, na ngayon ay tumakas na o pinatakas na nila Marcos at Romualdez sa Estados Unidos. Ayan. So pag-usapan po natin ito, kaya ang title natin, si Colonel Mungao, ang Pulse Asia Survey, at ang mga sindikato ng contractors kagaya ni Garjola. Ayan. Ito po ang nagbunsod ng desisyon ni Colonel Mungao na hindi na niya makayang masikmura pa at kargahin ng kanyang konsensya na magbingi-bingihan, magbulag-bulagan at maging pipi at bingi at bulag. Sa gitna po ng nagaganap na malawakan at malubha na pangungurakot at pagnanakaw sa pundo ng pamahalaan na kinakawawa ang taong bayan. Sapagkat yan nga po ang katotohanan. 97% in the latest survey ng Pulse Asia, mga kababayan, ang nagsasabi na mabuong Pilipino na malala, malubha at malaganap ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At ito nga ang binabanggit ko. Halos lahat ng agencies of government ay gumagawa ng racket ng pagkakapirahan para durubuhin at kulimbatin ang pundo. At walang may nananagot, walang may lakas ng loob na sila ay parusahan, sapagkat ganon din po ang ginagawa ng pinakapunong mastermind, si Marcos at si Romualdez. At hindi siya dito pwede maghugas kamay, sapagkat siya po ang nagpipirma ng lahat ng budget, siya din po ang nagpapalabas ng pera ng gobyerno. Kaya ito mga kontraktor na sindikato kagaya ni Garjola ng CWS Party List, tarantado din ginamit niyang pangalan na mga construction workers. Ni isang construction worker walang nakinabang sa kanyang pandurubo dito sa pundo ng gobyerno, na ginamit niyang posisyon niya bilang kontraktor na kongresista pa, at ang koneksyon niya doon sa DPWH kay Bunuan at syempre kay Marcos at kay Romualdez. Ito po si Garjola ang itinuro na may isa siyang mansyon sa California, sa high-end village sa California, na nagkakahalaga po ng mga almost $11 million. That means mahigit or kulang-kulang 600 million pesos ang kanyang mansyon
na nagkakahalaga doon sa isang high-end na village or community sa California sa Estados Unidos.